Pagkatapos ng halos 40 taon ng pag-aasawa, akala ko, sapat na ang aking sakripisyo. Pero isang hapon, sa aming lumang bahay, narinig ko ang aking asawa, si Miguel, at ang kanyang kerida, si Carla, na nagpaplano. Gusto niyang ilipat sa kanya ang lahat ng titulo ng lupa, bulong ni Carla. Ang aming halos 25 milyong pisong ipon, nilalapastangan nila. Hindi ako nagsalita. Pinikit ko lang ang aking mga mata. May matagal na akong itinago. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna. Baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Elena Reyes. Ngayon, lagpas na ako ng 60 taong gulang. Dati, iniisip ko, basta mapalaki ko lang ang aking mga anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Pero isang araw, napagtanto ko, may mga bagay na hindi lahat ng ibinibigay mo ay babalik sa iyo. Bago maganap ang lahat, ako ay si Elena Reyes, 38 taong gulang. Isang respetadong surgeon sa Manila Medical Center. Ang amoy ng alkohol at gamot sa ospital, ang tunog ng mga monitor na humuhuni, ang pagmamadali ng emergency room, iyon ang mundo ko. Mahal ko ang trabaho ko. Mahal ko ang bawat operasyon, ang bawat pasyente. Akala ko, mahal ko rin ang buhay na binuo namin. Dumating ang araw ng disciplinary hearing. Isang malaking silid pulungan sa ospital, na puno ng matataas na opisyal at mga doktor. Ang mga tingin nila, parang gustong humukay sa kalooban ko. Lahat ay naghihintay. Naghihintay silang makita akong luhod, umiiyak, humihingi ng awa. Dahil nga, ako daw ang may kasalanan sa naganap na operasyon. Sa tabi ko, naroon si Miguel Migs Ramirez, ang aking asawa, ang hepe ng surgery. Ang kanyang mga balikat, na nakakuyom sa loob ng 2 linggo, ay tila unti-unting lumuwag. Nakita ko sa sulok ng kanyang mata, isang munting kislap ng ginhawa. Parang pinatawad na siya sa kasalanan. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Ako na ang aako. Nagpakatatag ako. Marahan akong tumayo, inayos ang gusot kong puting bata. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako ng diretso sa mesa ng board, sa bawat mukhang nakatingin sa akin. Nagsalita ako. Malinaw ang bawat salita ko, umalingaw sa isang silid na tahimik na tahimik. Ako, si Elena Reyes, simula ko, ay handang akuin ang lahat ng responsibilidad para sa operasyon na iyon. Nakatulala ang lahat. Pati si Migs. Alam ko, iyon ang inaasahan niya. Ang aking pagiging masunurin. Ang aking pagiging martyr. Ngunit hindi pa ako tapos. Lumingon ako kay Migs. Diretsong tingin sa lalaking pinagsamahan ko ng higit 10 taon. Walang emosyon. Malamig. At samantalahin ko na rin ang pagkakataong ito, upang ipahayag na simula ngayon, hinihiling ko ang diborsyo mula kay Miguel Ramirez. Katahimikan. Isang napakabigat na katahimikan. Naglabas si Migs ng isang halos hindi marinig na hininga. Ang kanyang mukha ay namutla, walang dugo. Nagulat. Nagalit. Hindi niya akalain. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid. Lumakas. Umalingaw-ngaw. Isang diborsyo. Ipinahayag ng hayagan. Sa gitna ng isang disciplinary hearing. 10 taon ng kasal. 10 taon ng pag-asa, pangarap at pagpapamilya. Akala ko iyon na ang aming magiging kwento. Ngunit kung minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay nakatago sa likod ng pinakamagandang panaginip. Kung minsan, ang pag-ibig na akala mo ay matatag, ay matagal ng gumuho nang hindi mo namamalayan. Kung babalikan ko ang nakaraan, parang pelikula. Ang aming kwento ni Migs, nagsimula sa simpleng pangarap. Pareho kaming mga doktor na may ambisyon. Nagkakilala kami sa medical school, parehong nagpapawis at nagpupuyat sa pag-aaral. Pagkatapos ng med school, nagsimula kaming magtrabaho sa Provincial Hospital of Batangas.
Isang maliit na ospital sa probinsya, malayo sa sentro ng Manila. Sa isang maliit na kondo unit, sa gitna ng ingay at pulso ng Maynila, doon namin sinimulan ang aming pangarap. Bawat sentimo pinaghirapan, bawat gabi na nagpuyat, iyon ang aming pundasyon. Hindi madali. Hindi kami mayaman. Pero masaya kami. O akala ko lang. Doon kami nagsikap, nagpuyat sa mga tawag sa emergency, at nagbigay serbisyo sa komunidad. Akala ko, iyon ang simula ng aming legacy na magkasama. Si Migs, mabilis siyang matuto. Malakas ang kanyang loob. Siya ang tipo na mabilis mapansin. Ako naman, mas tahimik. Mas gusto kong magtrabaho sa likod, mag-research, mag-aral ng mga detalye. Maraming gabi, pagkatapos ng mahabang shift, ako ang magsasali ng mga komplikadong medical journal mula sa German at English. Si Migs, siya ang magbabasa at gagamitin ang mga ideya sa kanyang mga presentasyon. Ang kanyang mga ideya, minsan ay masyadong matapang, masyadong ambisyoso. Ako ang magpipino. Ako ang maghahanap ng data. Ako ang magbibigay ng mga numero upang maging mas makatotohanan ang kanyang mga plano. Siya ang bida. Ako ang kanyang matatag na pundasyon. Naaalala ko pa ang sinabi sa akin ng aking nanay. Anak, ang babae, dapat sumusuporta sa asawa, lalo na kung ang asawa mo ay may malaking pangarap. Iyon ang kagandahan ng pag-aasawa. Pinaniwalaan ko iyon. Buong puso. Buong buhay ko. Ang lahat ng pagsisikap na iyon, sa loob ng 5 taon, ay nagbunga. Nakatanggap si Migs ng alok mula sa Manila Medical Center, isa sa pinakaprestihiyosong ospital sa bansa. Isang malaking hakbang. Kasama ako. Dahil sa kanyang talino at dedikasyon na ang malaking bahagi ay aking binuo sa likod ng mga eksena. Nag-umpisa kaming dalawa sa DINSE. Si Migs mas lalong umangat. Ako, patuloy na sumusuporta. Pinili kong maging anino niya. Pinili kong manatili sa kanyang tabi, tulungan siyang bumuo ng kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Akala ko, kinabukasan naming dalawa. Hindi ko akalain na ang pangarap na binuo namin ng magkasama ay guguho sa kamay ng isang taong pinaniwalaan ko ng buong buo. Hindi ko akalain na ang pag-ibig ko ay magiging isang kalokohan sa huli. Nagsimulang magbago ang lahat nang dumating si Carla Santos. Isang bagong residente na may malambot na boses at matamis na ngiti. Ang kanyang presensya ay parang sariwang hangin sa departamento, ngunit para sa akin, ito ay simula ng malalim na pagdududa. Isang kakaibang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag. Pero nandoon. Nagsimulang umuwi si Migs ng mas huli. Marami lang kaming ginagawa sa research, Lena, ang lagi niyang dahilan. Ang kanyang mga mata hindi na diretsong tumitingin sa akin. Nag-iba ang kanyang amoy. Hindi lang amoy ospital. May iba. Naging mas madalas ang kanyang pagliban sa bahay. Kung dati, ako ang naglalagay ng mga gamot niya sa drawer sa opisina, mga gamot sa tiyan, mint candies, ngayon, may ibang kamay na ang gumagawa. Nakita ko si Carla, minsan, na may dalang termos. Naghanda ako ng sabaw para kay Ike Ramirez, sabi niya sa akin na may peking iti. Nakaramdam ako. Pero tahimik lang ako. Pinanood ko. Isang araw, nakita ko si Migs na may dalang bag ng mga bagong libro. Mahal na mga surgical book, ang mga libro na dati kong gustong bilhin pero sinabi niya sa akin na hindi pa kailangan na magtipid muna kami. Para kanino iyan, Migs, tanong ko. Para sa bagong project, simpleng sagot niya. Ang bagong project. Iyon ang naging laging dahilan. Ang bagong project ni Migs at Carla. Naging mas marami silang oras na magkasama. Minsan, nahuli ko ang kanilang mga tingin. Isang tingin na hindi na pang magkatrabaho. Isang tingin na pamilyar na dati ay sa akin lang nakalaan. Naramdaman ko ang sakit, parang may humihiwa sa loob ko. Pero tahimik lang ako.
Hindi ako nagtanong. Hinintay ko. Dumating ang araw na hindi ko na makakalimutan. Naglalakad ako sa pasilyo, papunta sana sa aming opisina ni Migs. Dahan-dahan. Ang pinto ng isang meeting room medyo nakabukas. Narinig ko ang boses ni Migs. At ang boses ni Carla. Huminto ako. Nakinig ako. Hindi pwedeng masira ang career mo, Carla, malinaw na sinabi ni Migs. Bata ka pa. May magandang kinabukasan ka pa. Hayaan mong si Lena ang umako ng lahat ng responsibilidad sa botched surgery na iyon. Nanlamig ako. Ang buong mundo ko gumuho sa isang iglap. Ang hangin ng Oktubre ay kasing lamig ng aking puso at kasing bigat ng aking nalalaman. Ang pagkabigla. Ang sakit. Ang galit. Hindi ko inakala. Hindi ko inakala na ang lalaking mahal ko, ang lalaking pinagpakasakit ko, ay gagamitin ako, sisirain ako, para lang protektahan ang kanyang kabit. Nakita ko na. Ang lahat. Marahan akong umatras. Ayokong makita nila ako. Ayokong marinig nila ang tunog ng pagbagsak ng aking puso. Naramdaman ko ang mga luha pero pinigilan ko. Hindi ngayon. Kailangan kong magpakatatag. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung ano ang susunod kong gagawin. Ang tanging alam ko, hinding-hindi na ako magiging pareho. Mga minamahal kong tagapakinig, naranasan na ba ninyo ang ganitong klaseng pagtataksil? Paano niyo hinarap ang sakit at ang pagkabigo? May nakita na ba kayong mga senyales na tulad ng naranasan ko? Mag-iwan ng komento sa ibaba, ibahagi ang inyong karanasan, at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga kwento. Tutuloy ang kwento ni Lena sa susunod na bahagi, kung paano niya hinarap ang pagbabagong ito sa kanyang buhay at ang kanyang matapang na desisyon. Ang mga sumunod na araw, tila lumipas na parang isang blur. Hindi ko alam kung paano ako nakakilos, nakapagtrabaho. Ang bawat sandali, puno ng sakit. Ang tinig ni Migs, ang tinig ni Carla, paulit-ulit sa isip ko. Ang kanilang plano. Ang paggamit sa akin. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain ng maayos. Maraming gabi, nakatingin ako sa kisam. Iniisip ko ang 10 taon. Ang bawat pangako. Ang bawat sakripisyo. Naaalala ko ang mga salita ng aking nanay. Anak, ang babae, dapat tiisin mo para sa pamilya. Iyon ang kagandahan ng pag-aasawa. Para sa mga anak mo, para sa kinabukasan ninyo. Sinunod ko iyon noon. Dahil mahal ko. Pero ngayon, nakita ko na. Hindi pala pag-ibig ang nararanasan ko. Paggamit. Naalala ko pa. 3 taon na ang nakalipas. Nag-alok sa akin si Ricardo de Leon, isang propesor na kilala sa buong mundo, na maging doktorada ko sa isang prestihiyosong institusyon. Isang pagkakataon na pangarap ng bawat doktor. Pero tinanggihan ko. Para kay Migs. Para manatili sa kanyang tabi, para tulungan siyang bumuo ng aming ospital. Isang pagkakataon na aking binitawan, para lang sa isang panaginip na ngayo'y bangungot. Napagtanto ko, ang aking sakripisyo ay hindi pinahahalagahan. Hindi nakikita. Hindi na ako magiging ekstra sa sarili kong kwento. Panahon na para isulat ko ang sarili kong kapalaran. Iyon ang desisyon ko. Malamig. Matatag. Sa loob ng ilang araw, lihim akong naghanda. Pinag-aralan ko ang bawat detalye ng disciplinary hearing. Hindi lang ang kasong medikal, kundi pati na rin ang aking personal na buhay. Ang aking kasal. Naghanda ako ng mga papeles. Ang aking divorce petition. Bawat salita, pinili ko ng maingat. Pinanood ko ang sarili ko sa salamin. Ang aking mukha, haggard. Ang aking mga mata, pagod. Pero may bagong kislap. Isang kislap ng determinasyon.
Inayos ko ang aking puting bata. Huminga ako ng malalim. Handa na ako. Handa na akong harapin ang lahat. Hindi na ako susunod sa gusto nila. Kaya't nang dumating ang araw ng disciplinary hearing, hindi ako lumuhod. Hindi ako umiyak. Sa halip tumayo ako. At sinabi ko ang lahat ng sinabi ko sa part 1. Ang aking pag-ako sa responsibilidad. At ang aking kahilingan para sa diborsyo. Ang desisyon ay mabilis na ginawa. Ako ay pansamantalang sinuspinde mula sa pagiging pangunahing surgeon sa mga clinical intervention. Mananatili ang aking posisyon pero under observation habang hinihintay ang final resolution ng Ethics Committee. Isang peklat sa aking karir. Isang markang mananatili. Pero sa kakaibang paraan, ang puso ko ay kakaibang kalmado at malaya. Ang pinakamasakit, ang aking kasal, ako mismo ang nagputol. Hindi na kailangan ang awa. Pagkatapos ng disciplinary hearing, hindi ko na ininda ang aking suspensyon. Mas malaki ang bigat sa aking kalooban. Ang pagtataksil. Ang pagkawala ng pag-asa. Ngunit kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako masisira. Isang araw, nakita ko ang aking schedule. Isang napakakomplikadong operasyon, aortic aneurysm repair. Isang kaso na tanging ako at si Migs lang ang may kakayahang hawakan sa buong departamento. Pero ngayong araw, ako lang mag-isa. Ito ay isang operasyon na ang maliit na pagkakamali ay maaaring kumitil ng buhay. Habang tinitingnan ko ang listahan ng aking team, nakita ko ang pagbabago. Si Benji Flores, ang pinakamahusay at pinakakaranasang anesthesiologist, ay inilipat. Ang aking assistant, pinalitan din ng isang batang doktor, halos wala pa ring karanasan sa operasyon. Kahit ang mga reserba ng plasma na aking hiniling, na kinakalkula ng maingat dahil sa mataas na panganib ng pagdurugo, ay binawasan. Binigyang prioridad daw para sa priority project ni Ike Ramirez at Ike Santos. Ang galit ko nanlamig na. Hindi ito aksidente. Ito ay sinasadya. Lumapit ako kay Migs. Diretsahan. Ang pasyente ko ay may mataas na panganib ng pagdurugo. Bakit mo inilipat si Ike Flores? Tiningnan ako ni Migs. May pagkunot ang kanyang noo. Desisyon ng management, Lena. Ito ang unang beses nakasama si Carla sa ganitong uri ng operasyon. Mas ligtas kung nandoon si Ike Flores. May maliit siyang ngiti. Ang kaso mo, mahirap pero may karanasan ka. Nagtitiwala ako na kaya mo. Ito ang iyong opportunity. Opportunity. Ang salitang iyon parang tumago sa akin. Isang opportunity para sa akin, o isang opportunity para sa kanya na mawala ang lahat ng hadlang sa kanyang priority project. Ang tensyon lumalaki. Si Carla, na kunwari nag-aayos ng papeles sa tabi niya, ay tumayo. Reyes, pasensya na po. Kasalanan ko po ito. Kung gusto niyo po, sasabihin ko kay Ike Ramirez na ibalik si Ike Flores para tulungan po kayo. Ang kanyang mga mata, luha-luha. Isang palabas. Agad siyang hinila ni Mig sa likod niya, pinoprotektahan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ay para sa prestihiyo ng buong departamento ng surgery. Pagkatapos, bumaling siya sa akin. Lena, veterana ka dito. Kailangan mong unahin ang interes ng lahat. Wala akong sinabi. Isang hakbang akong umatras. Tinalikuran ko sila. Alam ko na. Ang trench na kanyang pinoprotektahan, wala nang lugar para sa akin. Kinabukasan ng hapon, nagsimula ang dalawang operasyon ng sabay. Ang operating room ni Migs, puno ng tao. Mga nagbubulungan, pumupuri. Ang ilaw, nagniningning na parang entablado. Samantala, sa operating room number 5, kung saan ako naroon, ang hangin ay napakabigat. Ang batang surgeon assistant, pinagpapawisan na.
Ang batang anesthesiologist nakatingin ng matindi sa monitor. Pumasok kami sa pinakamahalagang bahagi ng operasyon. Ang dissection ng aneurysm. Bawat hiwa ng scalpel parang naglalakad sa bingit ng bangin. Nagsimulang bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Ang mga numero sa screen nagsasayaw. May mali, bulong ng anesthesiologist. Tiningnan ko ang monitor. Lumaki ang aking pupils. Tachycardia. Isang matinding pagtaas ng presyon. Pheochromocytoma crisis, agad kong dinagnose. Maghanda ng nitroprusiato. Dali. Ang batang anesthesiologist, hindi pa niya naranasan ang ganitong komplikasyon. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang presyon, umaakyat ng mabilis. Hindi ko pwedeng itigil ang operasyon. Lalo lang itong magpapalala sa aneurysm. Hindi rin ako pwedeng magpatuloy ng normal. Bawat galaw, maaaring magdulot ng mas matinding kaguluhan. Kailangan kong mag-operate at mag-adjust ng diskarte ng sabay. Parang naglalakad sa alambre sa gitna ng bagyo. Ang lamig na pawis bumasa sa aking surgical scrub. Ang maskara naging mainit sa aking hininga. Pero ang aking mga daliri kailangan manatiling ganap na tumpak. Nakarating ako sa pinakamahalagang punto. Naghahanda akong tahiin ang pangunahing daluyan ng dugo. Ang tahin na iyon ang magdedesisyon kung mabubuhay ang pasyente o mamamatay. Kailangan itong maging napakahusay at matatag. Ang aking kanang kamay nagtatrabaho ng walang tigil sa loob ng ilang oras. Ang mga kalamnan tense na parang mga string ng biolin. Bigla. Isang matinding spasm ang humawak sa mga kalamnan ng aking kanang kamay. Nanginginig ang buong braso ko. Ang pulikat dumating ng napakabilis. Nawalan ako ng kontrol. Kahit isang saglit lang. Bumagsak ang instrumentong hawak ko sa tray. Ang tunog ng metal umalinggaw sa tensyonadong silid. Upang maiwasan ang matalim na karayom na mahulog sa cavity ng tiyan ng pasyente, kumilos ako ng halos hindi iniisip. Sa purong instinto, iniabot ko ang aking kaliwang kamay para saluhin. Isang tunog ng kawala, hindi ng instrumento sa tray, kundi ng karayom na tumusok sa aking sariling laman. Hindi ko agad naramdaman ang sakit. Ang una kong narinig ay ang tuyong tunog, pagkatapos ay isang pakiramdam ng mainit na dugo na mabilis na kumalat sa aking palad. Tumagos ang dugo sa dalawang layer ng guwantes, bumasa sa aking mga daliri at sa malamig na instrumento. Bahagya kong naramdaman ang malamig na dulo ng karayom na nakabaon ng malalim sa aking buto. Ngunit hindi ako pwedeng huminto. Hindi ako pwedeng maglabas ng kahit isang ungol. Ang aking kaliwang kamay, dumudugo, matatag na humawak sa instrumento, pinanatili ito sa lugar. Ang aking kanang kamay, na may spasm, ay kailangang umangkop sa isang pilit at baluktot na posisyon. Halos hindi makontrol ang huling mga galaw upang tapusin ang huling tahi sa daluyan ng dugo. Bumaba na ang presyon. Halos sumigaw ang anesthesiologist, may halo ng pagkabigla at ginhawa. Naging stable na. Ligtas na ang pasyente. Nang matapos lang niya magsalita, humigpit ang huling buhol. Sarado na ang tahi. Konektado na ang daluyan. At ang mundo sa harap ng aking mga mata ay dumilim. Binitawan ko ang mga instrumento. Lumuwag ang aking katawan. Bumabagsak ako na parang manika na naputol ang mga sinulid. Sa sandali ng aking pagbagsak, sa pamamagitan ng nakakabinging ugong sa aking tainga, narinig ko mula sa dulo ng pasilyo ang malakas na hiyawan at palakpakan. Iyon ang mga palakpakan mula sa kabilang operating room. Ang mga pagbati para sa matagumpay na laparoscopic cholecystectomy na pinangunahan ni E.C. Miguel Ramirez. Ang tunog ng kaluwalhatian. Samantala, ako ay nakahandusay sa dilim nang magising ako, nasa isang kama sa ospital. Ang silid ay amoy disinfektante. Ang puting kisam at ang ilaw sa itaas ko, nakakasilaw. Gising ka na pala, malumanay na sabi ng isang tinig sa tabi ko. Si E. Marie Salim ang aking kaibigan.
Ang kanyang mga mata, namumula, tila umiyak ng matagal. Ang aking kaliwang kamay, balot ng makapal na benda. Parang isang puting piraso ng kahoy. Paano ang operasyon, tanong ko. Ang boses ko, parang liha, magaspang. Tumango si Marisa. Umiiyak ulit. Tagumpay ang operasyon. Ligtas ang pasyente. Pero, Lena, ang kamay mo di. Nahinto siya. Parang may bara sa lalamunan niya. Ang karayom, tumago sa median nerve ng kaliwang kamay mo. Kahit na si Migs, siya mismo ang tumahi, ang fine motor function ng kamay mo, baka hindi na bumalik sa dati. Ang iyong career bilang surgeon, Lena, sinira. Sa loob ng ilang segundo, wala akong narinig. Walang sigaw. Walang pagrereklamo. Tanging isang pangungusap ang umalinggangwao sa aking isip. Miguel Ramirez. Panahon na para bayaran ang utang na ito. Sa ikatlong araw ko sa ospital, isang bulong ang kumalat na parang apoy, isang internal investigation report tungkol sa operasyon ko. Bawat detalyeng minanipula, malinaw na nakasulat, paano binago ang aking original request sa operating room, paano inilipat ang mga key personnel, ang anesthesiologist at ang aking unang assistant, paano binawasan ang aking plasma reserves. Lahat, para bigyang prioridad ang priority project nila. Si Marisa, ang kaibigan kong matagal nang nakakita ng mga irregularidad, siya ang naglabas ng katotohanan. Kinahapunan, dumating si Migs. Mukha siyang pagod, may malalim na airbags. Hindi na ganoon kalinis ang kanyang bata. Umupo siya sa tabi ng aking kama. Tahimik. Tinitigan niya ang benda sa aking kamay. Ikaw ang nagpalabas ng report na iyon, di ba? Tanong niya. Ang boses niya, magaspang. Tiningnan ko siya. Kung ako nga, ano ngayon? Hindi ako umiiwas. Wala akong kasalanan. Ang nakasulat doon, hindi ba lahat iyon ang totoo? Ang totoo. Tumayo siya. Tila galit. Totoo. Pero may mga katotohanan na hindi kailangang ilabas sa publiko para pagsismisan ng mga tao. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata namumula. Lena, anong gusto mo? Handa ka bang isakripisyo ang iyong sariling reputasyon para lang masira ako? Humarap ako sa kanya. Kalmado. Ang bawat salita ko, dahan-dahan ngunit malinaw. Hindi kita gustong sirain, Miguel. Malamig ang boses ko. Gusto ko lang ng hustisya. Tiningnan ko ang kamay kong binenda. Hustisya para sa kamay na ito at para sa pasyente na halos mamatay sa operating table na iyon. Natawa siya. Isang malamig. Nakakatakot na tawa. Ang tawag mo sa hustisya ay sirain ang kinabukasan ni Carla. Tumayo siya at naglakad. Pagkatapos, bigla siyang humarap sa akin. Dahil sa report na iyon, ang ospital, sinuspinde ang lahat ng scholarship, awards, at training opportunities niya sa ibang bansa. Ngayon, lumapit siya sa akin, umiiyak, sinabing kasalanan niya ang lahat. Handa raw siyang talikuran ang lahat para lang kumalma ang sitwasyon. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata, parang galit na hayop. Bata pa siya, Lena. Isa lang siyang bagong graduate. At sa kabila ng lahat ng kawalan ng katarungang ito, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng lahat. At ikaw, Lena Reyes, asawa kita, hindi ka ba pwedeng maging mas mapagbigay? Mapagbigay. Dalawang salita. Parang lumang kutsilyo, kinakalawang nilason, dahan-dahang gumagapang sa sugat ng puso ko. Mapagbigay? Sa anong paraan, tanong ko. Ang boses ko, kalmado pa rin pero mailamig. Gusto mo bang magpasalamat ako sa iyo dahil sinira mo ang aking career para lang masiguro ang magandang kinabukasan ng iba? Tinitigan ko siya. Walang kurap. O dapat ba akong magpasalamat sa iyo dahil habang ako ay nakaluhod sa operating table na iyon, na may isang kamay na dumudugo at ang isa ay lumalaban sa pulikat upang iligtas ang buhay ng isang pasyente,
ikaw naman ay nasa ilalim ng spotlight. Nagtatamasa ng palakpakan para sa iyong matagumpay na operasyon. Bawat salita, bumagsak na parang bato. Napakatalim. Nagpapalamig sa hangin sa silid. Namutla si Migs. Nanginginig siya. Ang kanyang mga labi nakakuyom. Kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Carla, may dalang termos. Ang kanyang mga mata, namumula, tila umiyak buong hapon. Pero ang kanyang mukha, may ekspresyon ng pagiging martir. Lumapit siya kay Migs, inilagay ang termos sa mga kamay niya. Ramirez, huwag niyo nang sisihin si Ivy Reyes. Marami na siyang pinagdaanan. Hindi pa po kayo kumain buong araw. Kumain po kayo para magkaroon kayo ng lakas. Pagkatapos, bumaling siya sa akin. Yumukod ng malalim. Reyes, pasensya na po. Nagsumite na po ako ng kahilingan sa management. Voluntaryo ko pong tinatalikuran ang lahat ng aking karangalan, scholarship, at oportunidad sa ibang bansa. Humiling din po ako na ilipat ako sa isang rural health center. Hayaan niyo na lang po ako ang umako ng lahat ng ito. Ang lahat ng sinabi niya. Parang isang puting kumot na tumatakip sa lahat. Ginawa niya akong masamang babae. Siya, ang martir na nagpapakasakit. Pero ngayon, hindi na ako natawa. Nakita ko na. Ang lahat. Miguel, tigilan mo na ang pag-arte. Ang boses ko, kalmado. Parang pinag-uusapan lang namin ang duty schedule. Pirmahan mo ito. Inabot ko sa kanya ang pinirmahan kong divorce papers. Mula ngayon, ang iyong kaluwalhatian at kinabukasan ay wala nang kinalaman sa akin. At para sa kamay na ito at sa natitirang bahagi ng aking buhay, hindi ko na rin kailangan ang iyong responsibilidad. Parang nahawakan niya ang nagbabagang baga. Binitawan ni Migs ang termos. Umurong siya ng kalahating hakbang. Diborsyo. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon? Ngumiti ako. Isang pilit na ngiti. Wala na iyon ngayon. Wala na itong halaga. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kanang kamay nanginginig pa rin dahil sa epekto ng operasyon. Pero bawat guhit, malinaw. Matatag. Sa harap nilang dalawa, pinirmahan ko ang 3 salita na nagtapos sa 10 taon ng aking buhay. Elena Reyes. Pagkatapos, binitawan ko ang panulat. Pinindot ko ang nurse call button. Nurse, sabi ko nang bumukas ang pinto, may mga hindi taga-ospital na gumugulo sa pasyente. Pakialis po sila. Sa sandaling iyon, nanigas ang mga mukha nilang dalawa. Pero ako, umalis na. Hindi na ako interesado. 1 linggo pagkatapos, ako mismo ang nag-discharge sa sarili ko. Walang naghatid, walang sumundo. Mas mabuti na iyon. Wala na rin akong inaasahan. Umuwi ako sa kondo unit na dati kong tinawag na tahanan. Gumana pa ang susi. Sa loob, lahat ay pareho. Pero napakalamig. Napakatahimik. Narinig ko ang tibok ng sarili kong puso. Walang senyales na bumalik si Migs habang ako ay nasa ospital. Siguro, masyado siyang abala sa kanyang mga proyekto, sa kanyang mga operasyon at kay Carla. O baka, matagal nang wala ako sa buhay niya. Hindi ako nagtagal. Direktang pumunta ako sa aming opisina, umakyat sa isang upuan, at inabot ang isang mabigat na karton mula sa pinakamataas na estante. Sa loob niyon, ang lahat ng pinaghirapan ko sa nakaraang taon. Daan-daang sali ng mga dayuhang medical articles, mahigit 100 clinical notebooks na puno ng annotations. Lahat ng raw data. Lahat ng analysis. Ang mga draft ng mga pag-aaral na kami ang co-authors. Ito ang pundasyon na aking inilatag sa kanyang paanan. Ito rin ang tanging puhunan ko para iligtas ang sarili kong kinabukasan. Kinalagkad ko ang kahon papunta sa sala. Pinagpapawisan ako.
Masakit ang sugat sa aking kaliwang kamay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pangunahing pinto mula sa labas. Pumasok si Migs, gusot ang puting bata, pagod ang mukha, tila kakagaling lang sa operating room. Nang makita niya ang kahon sa sahig, huminto siya. Anong balak mong gawin? Lilipat, tuyong sagot ko. Aprobado na ang aking kahilingan para sa transfer. Lilipat ako sa Philippine Institute of Neuroscience sa Singapore. Kailangan kong kunin ang mga dokumentong ito. Hindi mo pwede. Ang kanyang unang reaksyon ay lumapit at hawakan ang gilid ng kahon. Parang natatakot siyang bigla kong papawiin iyon. Sa susunod na buwan, kailangan kong magsumite ng National Research Project. Lahat ng data na ito ang basehan. Hindi mo ako pwedeng tusukin sa likod sa oras na ito. Tusukin sa likod? Ngumiti ako ng mapait. Miguel, mahigit kalahati ng mga dokumentong ito ay ako lang ang gumawa. Ang intellectual property ay akin. Ang iba ay collaborative. May karapatan akong kumuha ng kopya. Nanahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, pinababa niya ang boses. Sinusubukan niyang maging malumanay. Lena, alam kong galit ka pa rin pero trabaho ay trabaho. Ang proyektong ito, napakahalaga. Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong departamento. Dati, lagi mo akong sinusuportahan, hindi ba? Dati ay dati, putol ko. Dati, akala ko ang aming career ay isa. Ngayon naiintindihan ko na. Ang career mo ay sa iyo. Ang kinabukasan ko ay sa akin. Kailangan nating maging malinaw. Malinaw? Sa anong paraan? Tila nagalit siya sa dalawang salitang iyon. Mag-asawa tayo. Ang iyo ay akin. Hindi kailangang magbilangan ng ganyan. Umiling ako. Hindi na tayo magiging mag-asawa sa lalong madaling panahon. Ang hangin sa silid naging mabigat. Nanlumo ang mukha ni Migs. Kung gayon, ikaw ang sadyang nagpalabas ng report na iyon. Malamig ang kanyang boses. Una, sinira mo ang aking reputasyon at ngayon, plano mong kunin ang lahat ng resulta ng pananaliksik. Lena Reyes, nakakagulat ka. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon sa pagtatalo. Lumampas ako sa kanya at patuloy na kinuha ang mga dokumento, inayos ang mga ito sa kahon. Isipin mo kung ano ang gusto mong isipin, sabi ko, nang hindi tumitingin sa kanya. Pero ngayon, kukunin ko ang mga dokumentong ito, ano man ang mangyari. Huminto ako, itinaas ang aking ulo, at idinagdag ang isang pangungusap na mailamig na kahit ako, ay kinabigla. O kung hindi, pwede kang humingi ng tulong kay Carla. Matalino siya. At siya ang iyong soulmate. Siguradong mabilis siyang makakahabol. Ang pangungusap na iyon, parang karayom na tumusok sa pinakamahinang punto niya na lagi niyang sinusubukang itago. Nahirapan si Migs huminga. Lumapit siya at mahigpit na hinawakan ang aking braso. Kailangan mo ba talagang maging ganyan, bulong niya, bawat salita. Alam mo naman na hindi ko kaya nang wala ka. Nakailangan kita. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kalmado. Sa aking kanang kamay, ang hindi nasugatan, dahan-dahan kong binitawan ang kanyang mga daliri mula sa aking braso. Ang kailangan mo, malumanay kong sabi. Ang boses ko, monotonoos, parang nagpapahayag lang ng isang halatang katotohanan. Ay isang babaeng kayang magsali ng mga dokumento, mag-ayos ng data, maging pundasyon sa anino, upang tahimik mong mapangarap ang iyong mga mithiin. Pero ang babaeng iyon, ayaw nang gawin iyon. Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan siya, tinapos ng kalmado. Miguel Ramirez, dumating na ang panahon para matuto kang lumakad ng mag-isa, nang walang sandalan sa akin. Pagkatapos noon, kinuha ko ang kahon ng mga dokumento, tumalikod, at lumabas ng pinto nang hindi lumilingon. Sa pagkakataong ito, hindi tumakbo si Migs para pigilan ako, tulad ng isang eksena sa telenovela.
Sa likod ko, narinig ko lang ang bulong niya na parang lumalabas mula sa pinakamalalim niyang lalamunan. Kung wala ka, anong gagawin ko? Hindi ako huminto. Dahil alam kong ang ikaw na kanyang binabanggit ay hindi kailanman tumutukoy sa akin bilang isang tao. Ang nagdulot sa kanya ng takot at kalungkutan ay simpleng, sa kanyang paglalakbay patungo sa kasikatan, sa unang pagkakataon, may lumitaw na tunay na hadlang. Mga minamahal kong tagapakinig, kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan niyo akong magkomento ng isa sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin, upang ikwento pa ang huling bahagi, ang tugatog ng aking pagbabangon. Sumama kayo sa akin sa pagtuklas ng kapangyarihan ng tahimik na ganti, at huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi nyo mapalampas ang iba pang bahagi. Ang buhay ni si Miguel Ramirez ay hindi kailanman naging magulo tulad ng panahong sumunod. Ang pag-alis ko ay parang may bumunot sa nag-iisang haligi na sumusuporta sa buong istruktura ng pananaliksik na kanyang binuo. Gaya ng aking inaasahan, ang National Research Project na kanyang isinumite ay agad na tinanggihan. Ang mga komento ng Evaluation Committee, kasing talim ng scalpel. Mahinang theoretical na batayan, kakulangan ng advanced na literatura, mababang halaga ng suporta, kakulangan ng tumpak na paghahambing sa international research. Humiling siya kay si Carla Santos na tulungan siyang isalin ang ilang mahahalagang dokumento sa German, umaasang mailigtas ang sitwasyon. Ngunit ang mga salin ni Carla ay puno ng mga pagkakamali. Ang mga termino ay nagkakasalungatan. At maging ang ilang bahagi ay tuluyang sumasalungat sa orihinal na nilalaman. Ito ang mga pagkakamaling lumikha ng malalaking butas sa kanyang report na walang awang itinuro ng komite. Doon niya napagtanto na may matinding kalungkutan na ang paghanga, ang mga papuri, at ang mga parirala ni Carla, tulad ng Ramirez, ang galing ng pag-iisip nyo, ay isa lamang patong ng barnis. Sa kabilang banda ang aking mga katahimikan. Ang mga pagkakataong hinahawakan ko ang preno para pigilan siya. Ang mga gabing ginugol ko sa pagsasali ng tahimik sa bawat pahina ng isang dokumento, pagsusuri sa bawat data, at pagmamarka ng pula sa kanyang mga kakulangan. Iyon pala ang tunay na pundasyon na sumusuporta sa kanyang karir. Pero ang pundasyong iyon wala na. Hindi lang iyon ang pinakamasakit na dago. Isang linggo pagkatapos, nag-organisa ang ospital ng isang malaking kongreso. Inimbitahan nila ang isang top-level expert mula sa Singapore, si Professor Ricardo de Leon, isang kilalang akademiko sa mundo ng medisina na hinahangaan ng lahat ng surgeon. Pinagsikapan ni Migs. Inayos niya ulit ang kanyang report. At isinumite niya ito ng personal kay Professor de Leon. Umaasang mailigtas ang kanyang dignidad. Inayos ni Professor de Leon ang kanyang salamin at nagsimulang basahin ang report. Ilang pahina pa lang, kumunot na ang kanyang noo. Yang Ramirez, sabi niya, isinara ang report at tiningnan siya ng matalim. Ang mga German references na sinipi mo rito, may malubhang problema sa pagsasalin. Naaalala ko na may isang batang doktora sa inyong ospital na nagngangalang Elena Reyes. Ilang taon na ang nakalipas, sumulat siya ng isang mahusay na pagsusuri na naipublish sa isang international journal. Hindi ba siya nakasama sa proyektong ito? Nilamig ang buong likod ni Migs. Nahirapan siyang sumagot. Lately po, nagkaroon po siya ng injury sa kamay. Lumipat po siya sa Philippine Institute of Neuroscience. Kalokohan! Agad na naging seryoso si Professor de Leon. Noon, ako mismo ang nagsabi sa direktor ng inyong ospital na alagaan siyang mabuti. Si Elena Reyes ay isang pambihirang talento, maselan, may systemic thinking, at bihasa sa maraming wika. Sa panahong iyon, gusto ko siyang maging doktorada ko, ngunit tinanggihan niya, sinabing gusto niyang itayo ang ospital ng kanyang bayan kasama ang kanyang asawa. Tiningnan niya si Migs ng direkta, ang kanyang tingin kasing talim ng kutsilyo. At ganyan ninyo tinatrato ang talento.
Bawat salita, parang martilyo na direktang tumama sa puso ni Migs. Lumabas na. Matagal na pala. May mas magandang labasan ako. At ako mismo ang tumanggi sa pagkakataong iyon. Para lang manatili sa kanyang tabi. Para maging anino niya. Paglabas ni Migs sa meeting room, naglalakad siya sa pasilyo na parang kaluluwang naliligaw. Si Carla, tumakbo sa kanya. Ramirez, anong sinabi sa inyo ni Professor De Leon? Tiningnan niya ang mukha ni Carla. Ang kanyang nag-aalalang ekspresyon. At sa unang pagkakataon, isang malinaw at malupit na pag-iisip ang nabuo sa kanyang isip. Nagkamali ako. Para sa isang murang usbong na wala pang ugat, pinutol ko gamit ang sarili kong mga kamay ang 100 taong gulang na puno na sana ay magbibigay sa akin ng lilim at kanlungan. Hindi na siya nag-alinlangan. Umikot siya at dumiretso sa Philippine Institute of Neuroscience. Ngunit ang opisina ko sa Philippine Institute of Neuroscience, walang tao. Ang desk, malinis. Ang mga drawer, nakabukas. Ang bookshelf, kalahating walang laman. Sa ibabaw ng mesa, isang cream-colored envelope ang naiwan. Sa loob nito, ang pamilyar kong sulat kamay. Nanginginig ang mga kamay ni Migs nang buksan niya ito. Sa loob, isang nakatiklop na papel, kasama ang photocopy ng isang admission letter na may logo ng isang prestihiyosong institusyon. Ang unang linya, tumalon sa kanyang paningin. Miguel, kapag nabasa mo ang sulat na ito, marahil, nasa tren na ako patungong Singapore. Ang sulat kamay ko, malinis at kalmado pa rin. Tulad ng dati kong pagsusulat ng clinical report. Marahil, naparito ka para sa mga dokumento. Hindi na kailangan. Ipinadala ko na ang isang kopya ng lahat ng collaborative projects sa archive ng ospital. Tungkol sa aking personal na mga notes, pasensya na, iyon ang basehan ng aking kinabukasan. Hindi ko maibibigay sa iyo. Kinuyom niya ang gilid ng papel. Namuti ang kanyang mga knuckles. Kahit na hindi na kayang mag-operate ng aking kamay sa mga komplikadong kaso, kaya pa rin itong humawak ng panulat. Kaya pa rin itong mag-research. Kaya hindi mo kailangang makonsensya sa akin. Ito ang landas na pinili ko. Dito, lumambot ang sulat kamay. Parang isang buntong hininga. Na umabot tayo sa ganito, hindi na ito usapin kung sino ang tama o sino ang mali. Nagpili lang tayo ng magkaibang landas. Pinili mo ang iyong career at ang iyong batang disipula. At ako, sa pagkakataong ito, pinili ko ang sarili ko. Ang huling linya, parang isang malamig na tuldok. Hindi ko babawiin ang aking kahilingan para sa diborsyo. Kung sa loob ng 3 buwan ay hindi ka pa rin pumirma, isusumit ko ito sa hukom. Doon nagtatapos ang sulat. Walang pirma. Tanging ang photocopy ng job offer mula sa Singapore sa ilalim, bilang pinakamalinaw na sagot sa lahat ng nangyari. Sa itaas ng admission letter, isang bold text, simple ngunit mabigat na parang tingga. A-Star Research Institutes, Singapore. Ang taong pumirma sa dulo ay si Professor Cardo De Leon. Ang petsa ng sulat. Eksaktong 3 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Migs ang petsa. Ang kanyang isip, lumipad sa isang gabi 3 taon na ang nakalipas. Araw iyon nang umuwi siya na may award para sa professional excellence. Ipinagmamalaki sa akin na parang batang nanalo ng unang premyo. Nasa kusina ako noon, basang-basa pa ang mga kamay ko. Tila gusto kong sabihin ang isang bagay. Ngunit nag-alinlangan ako. Naaalala niyang nilabas ko ang isang sobre mula sa bulsa ng aking bata. Ang aking mga daliri huminto ng kalahating segundo. Nang makita ko siyang masayang-masaya, umiti ako. Tiniklop ko ang sobre at itinago sa isang drawer. Wala lang. Congrats. Iyon lang ang sinabi ko. Magaan. Hindi na siya nagtanong pa. Akala niya pa nga noon na may kaunting kayabangan na ang pagiging asawa niya ay nakakakuha sa kanya ng ganoong paghanga mula sa akin. Ngayon alam na niya.
Sa mismong sandaling iyon, hawak ko ang susi upang makapasok sa elite ng pambansang medisina. Isang antas na pinapangarap ng maraming doktor sa buong buhay nila nang hindi man lang nahahawakan. Ngunit tiniklop ko. Itinago ko sa isang drawer. At nanatili ako sa maliit na ospital sa probinsya. Dahil sa kanya. Upang makatrabaho siya sa kanyang mga proyekto. Upang mag-duty ng magkasama. Upang itayo ang departamentong iyon na tinawag niyang propesyonal na tahanan. At sa huli, siya mismo ang sumira sa aking mga kamay. Siya mismo ang nag-akusa sa akin ng hindi pagiging mapagbigay. Ng pagiging hadlang sa pag-unlad ng buong departamento. Isang pakiramdam ng kawalang katotohanan at isang napakalaking pagsisisi ang bumalot sa kanyang dibdib. Parang isang biglaang alon na humila at lumunod sa kanya ng buo. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Bumagsak siya sa sahig, nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Ang mga hikbi na pinipigilan niya sa loob ng maraming araw ay sa wakas ay lumabas mula sa kanyang lalamunan, magaspang at masakit. Doon niya lubos na naintindihan na ang nawala sa kanya ay hindi lang isang mahusay na asawa na nag-aalaga sa kanya. Nawala sa kanya si Elena Reyes. Nawala sa kanya ang isang buong mundo, banayad, tahimik at matatag na hindi na niya kailanman mababawi. 3 taon pagkatapos, malamig ang taglamig sa Singapore. Sa isang opisina sa Philippine Institute of Neuroscience, ako, si Elena Reyes, ay sinusuri ang mga experimental data nang tumunog ang internal phone. Tinawag ako ng aking disease advisor, si Professor Cardo De Leon, sa kanyang opisina. Nang pumasok ako, nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakapamulsa, may medyo komplikadong ekspresyon. Lena, sabi niya, medyo lumunok, dumating ang isang delegasyon mula sa Cebu Medical Center para sa isang academic exchange. Kabilang sa kanila, may isang humiling na bisitahin ang iyong laboratorio. Makalipas ang kalahating oras, isang grupo ng mga tao ang naglakad sa pasilyo ng laboratorio. Sa unahan, si Professor De Leon at iba pang profesor na sinundan ng mga representante ng Cebu Medical Center. Naroon si Miguel Ramirez. Nakasuot ng madilim na suit, perpektong nakabutons, na maigi sa dibdib na nagpapahiwatig ng ihepe ng surgery, University Hospital Virgin Macarena. Kapansin-pansin na mas payat siya. Ang kanyang mukha, may hindi maipaliwanag na pag-iingat. Parang isang bisita sa pintuan ng ibang bahay, umaasang imbitahan siyang pumasok, ngunit natatakot na tanggihan. Sinusubukan niyang panatilihin ang isang marangal na postura. Tila, sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid, makukuha niya ulit ang karapatang pumasok sa aking mundo. Hindi ako nagpakita ng anumang partikular na damdamin. Sinunod ko lang ang protocol. Ipinakita ko ang mga pasilidad. Ipinakilala ang aking mga kasamahan. At ang kasalukuyang proyekto ng pananaliksik ng aking team. Ang aming proyekto ay nakatuon sa induction ng peripheral nerve regeneration, kalmado kong sabi. Partikular, hinahanap namin ang paraan upang pasiglahin ang mga nasirang nerve fibers na bumuo ng mga bagong sanga at ibalik ang nerve conduction. Sa simula, sinubukan ni Miggs na magtanong tungkol sa biological markers o viral vectors. Ngunit di nagtagal na nahimik siya. Dahil napagtanto niyang ito ay isang mundo na ganap na banyaga sa kanya. Ang wika. Ang lohika. Ang kapaligiran ng lugar na ito ay hindi na kay Sir John Miguel Ramirez. At ako, malinaw na ako ang may-ari ng dumain na ito. Sa pagtatapos ng pagbisita, marahan na umalis ang iba, nag-iiwan ng espasyo para sa aming dalawa. Binuksan ni Miggs ang kanyang maleta. Kinuha ang isang makapal na dokumento na may opisyal na selyo ng ospital. Iniabot niya sa akin ang 2 kamay. Lena, ito ang desisyon ng Board of Directors. Ang boses niya, magaspang. Ngunit ang kanyang tingin, nagliliyab. Parang nakakapit sa isang huling hibla ng pag-asa. Inaprubahan ng ospital ang paglikha ng isang independenteng laboratorio ng pananaliksik sa neuroscience. Ikaw ang magiging direktor.
Lahat ng bagong research resources ay unahin para sa iyo. Sasabihin mo lang ang at bumalik. Gusto niyang gamitin ang isang titulo. Isang laboratorio na may pangalan ko. Upang ibalik ako. Upang masabi sa mundo na ibabalik niya sa akin ang kaluwalhatian na aking nararapat. At para na rin aliwin ang sarili na mayroon pa siyang mayaalok sa akin. Hindi ko kinuha ang dokumento. Lumapit ako ng tahimik sa cell incubator. Kinuha ang isang culture plate. Inilagay sa ilalim ng mikroskop. Migs, halika, tingnan mo. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit yumukod siya at tumingin sa ocular. Ilang segundo pagkatapos, narinig ko siyang huminga ng malalim. Sa ilalim ng mikroskop, sa culture medium, ang mga nerve cells na pinutol ay dahan-dahan, unti-unti, ngunit matatag na bumubuo ng mga bagong sanga. Manipis. Ngunit nakikita. Parang maliliit na sanga na sinusubukang kumapit muli sa lupa. Nakikita mo, sabi ko ng mahina. Ang ginagawa ko rito ay magbigay ng pag-asa. Upang isang araw, ang mga taong may nerve injury sa kamay, tulad ko, ay makakabangon ng mag-isa. Makakakilos ulit. Yumukod ako, ang tingin ay nasa sample pa rin. Ngunit ang susunod na pangusap ay para sa kanya. Ang ginagawa ko ngayon ay sinusubukang baguhin mula sa ugat, upang ang scalpel sa iyong mga kamay ay hindi na maging isang bagay na hindi mapapalitan. Ang kanyang mga daliri na nakasandal pa rin sa gilid ng mikroskop ay nanatiling walang galaw. Sa kanyang isip, ang imahe ng batang babaeng nakaupo sa ilalim ng ilaw ng laboratorio, na may benda sa kaliwang kamay at panulat sa kanan, ay sumasapaw sa imahe ng asawa na ilang taon na ang nakalipas sa operating room. Tahimik na tinatakpan ang lahat ng kanyang mga kakulangan. Sa wakas, naintindihan niya. Hindi ako umalis dahil sa put. O para patunayan kung gaano siya magdurusa nang wala ako. Kundi para magbukas ng isang ganap na bagong landas. Isang landas na kahit sumasalungat sa tugatog ng surgery na kanyang itinuturing na tanging karapat-dapat na layunin. Gusto niya akong bayaran ng isang gininto ang haulan na kanyang binuo. Ngunit ang problema, matagal nang nagtanim ng sarili kong gubat si Elena Reyes. Akin ang mga puno. Ako ang nagbukas ng landas. Ako ang pumili ng langit. Isang hawla. Gaano man ito kaganda, isa pa ring hawla. Nahirapan si Migs lumunok. Lahat ng salita na kanyang inihanda wala nang lumabas. Sa huli, mahina lang siyang nakapagtatanong, hindi ka nababalik, di ba? Hindi. Tumango ako. Walang pag-iwas. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang boses ko, matatag na parang pako. Miguel Ramirez, may panahon na inisip ko na ang halaga ng aking buhay ay maging pinakamatalim na scalpel sa kamay ng isang surgeon. O kaya, ang pinakamatibay na bakal na balot na magpoprotekta dito. Ngumiti ako. Isang ngiti na walang pait. May kaunting pagsusuri sa sarili. Pero ngayon naiintindihan ko na. Kaya ko ring piliing ako ang magtanim ng mga binhi. Tiningnan ko ang selyadong dokumento sa mesa, pagkatapos ay inalis ang tingin. Ang laboratorio na inaalok mo sa akin, mahusay. Pero iyon ang iyong mundo, hindi ang akin. Naghiwalay ang ating mga landas sa sandaling pinili mong isakripisyo ako. Isinara ko ang isang folder at bumalik sa aking working table. Umalis ka na, Miguel. At sana, pirmahan mo na ang diborsyo. Ngunit hindi gumalaw si Migs. Nanatili siyang matigas. Parang isang estatwa na nagyelo sa gitna ng laboratorio. Sa wakas, binuksan niya ang kanyang bibig. Ang boses niya, magaspang. Parang kinalmot ng liha. Lena, inaamin kong naging gago ako, tumawa siya ng tuyo. Pero hindi mo maitatanggi na ang ating mga unang mithiin ay pareho. Sumumpa tayo na maging mga doktor na magbabago sa landscape ng surgery sa Pilipinas. Tiningnan niya ang mga aparato, ang mga inkubator, ang mga mikroskop sa paligid. Kumakapit sa kanyang huling argumento.
Ang ginagawa mo ngayon masyadong mabagal. Hindi pwedeng maghintay ang mga pasyente. Ginagamit niya ulit ang tinatawag niyang key common ideal. Ang mga pasyente. Ang propesyon. Upang itali ako muli. Iniwan ko ang ginagawa ko. Humaraw ako sa kanya. Tama ka. Hindi pwedeng maghintay ang mga pasyente. Kinuha ko sa bulsa ng aking bata ang 2 anonymous na medical history. Inilagay sa tabi ng bawat isa sa malamig na stainless steel table. Mayroon ako rito ng 2 kaso ng hand surgery na nangangailangan ng post-operative evaluation. Malaki ang pasasalamat ko kung titingnan mo ang mga ito. Ang profesional na instinto, agad na lumapit si Migs. Parang nakalimutan niya ang sitwasyon namin. Kinuha niya ang unang history. Binasa ang mga pahina. Ang description ng surgery. Ang mga imahe. Ang resulta ng electromyography. Ang plan of rehabilitation. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang mga kilay. At sa kanyang mga mata, lumitaw ang kumpiyansang kislap ng isang mahusay na surgeon. Ang operasyon na ito, mahusay. Ang incision ay optimal, ang paghawak sa soft tissues, walang depekto. Kung susundin ang rehabilitation plan na ito, ang pulso ng pasyente ay maaaring bumalik hanggang 70% ng kanyang function. Ito ay isang success story. Iniwan niya ang unang history. Kinuha ang pangalawa. Ilang pahina pa lang, kumunot na ang kanyang noo. Habang binabasa niya, mas lalong lumalalim ang dilim sa kanyang mukha. Basura ito. Isang masamang biro. Binagsak niya ang history sa mesa. Hindi mapigilan ang kanyang galit. Ang operasyon mismo ay tagumpay, pero ang post-operative treatment, ang pinakamasamang nakita ko. Ang pasyente may malinaw na senyales ng nerve adhesions. Ito ay permanent functional damage. Itinuro niya ang bawat linya, ang boses niya, puno ng galit. Dito, ganap na nawala ang key moment para sa physical therapy. At dito, ang dosis ng neurotrophix, malinaw na kulang. Ang follow-up, pabayarin. Halos sumigaw siya. Hindi ito aksidente. Ito ay isang seryoso, hindi mapapatawad na kapabayaan sa bahagi ng responsableng doktor. Sinira niya ang isang pasyente at kasama pa ang halos perpektong operasyon. Nagsalita siya, puno ng pagmamalaki sa kanyang propesyon. Bawat pangungusap, isang hatol para sa isang walang prinsipyo na doktor na kanyang kinasusuklaman. Nakinig ako ng tahimik. Hindi ako umimik. Nang matapos siya, kalmado akong nagtanong. Tapos ka na sa iyong analisis? Sagot niya ng matalim. Ang isang doktor na ganyan, hindi karapat-dapat magsuot ng puting bata. CJ. Tumango ako. Kinuha ko ang panulat mula sa mesa. At sa harap niya, sa cover ng history na kanyang kakatapos lang sirain, isinulat ko. Guhit sa guhit. 2 salita. Elena Reyes. Ang dulo ng panulat, dumulas, nag-iiwan ng malinaw na asul na tinta. Ang silid, nabalot sa isang nakakabinging katahimikan. Ang mga pupils ni Migs ay lumiit na parang tinusok ng karayom. Ang lahat ng dugo ay nawala sa kanyang mukha sa loob ng ilang segundo. Tiningnan niya ang pangalan na iyon. Parang talim ng kutsilyo na dahan-dahang hinuhugot. Maliwanag. Malamig. Kakatapos lang niyang gamitin ang kanyang pinakamalaking profesional na pagmamalaki. Sa pinakamatatag na boses, upang ipahayag sa harap ko na ang responsableng doktor sa kasong iyon ay napakapabaya na hindi karapat-dapat magsuot ng puting bata. At ang doktor na iyon ay ako, ang asawang kanyang sinira. Naramdaman niya na parang tinamaan siya ng kidlat sa gitna ng araw. Napasuray siya pabalik, nakasandal sa malamig na mesa ng laboratorio upang hindi bumagsak sa sahig. Sa wakas, bumagsak siya sa isang upuan. Parang nawala ng lahat ng lakas. Hindi na ako tumingin kay Migs. Para sa isang taong kakatapos lang hatulan ang sarili,
anumang pagsisisi ay hindi na kailangan. Bumalik ako sa mikroskop. Inayos ang focus. At may isinulat sa aking notebook. Hindi ko alam kung gaano katagal siya doon. O paano siya tumayo at umalis. Nang matapos ko ang aking mga eksperimento para sa araw na iyon, tinanggal ko ang aking mga guwantes at nag-ina. Walang tao sa laboratorio. Tanging isang bagay lang ang nakalimutan sa sahig sa tabi ng pinto. Isang set ng susi. Ang mga susi ng bahay na dating sa aming dalawa, ang kwento ni Lena, nagtatapos dito. Ano ang masasabi ninyo sa kanyang mga naging desisyon? Kung kayo ang nasa kanyang posisyon, iba rin ba ang inyong gagawin? O may iba pa kayong paraan na naisip? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Lagi kong binabasa ang bawat komento ninyo. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng pagmumuni-muni o nakaantig sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi sa isang taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din. At mag-subscribe sa channel Ang Tahimik na Ganti upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. At sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon, baka kayo naman ang maging bida.